Tila dinispatcha ni Stephen Holt ang mapanuring mata ng netizen sa dalawang laban versus TNT nang kumumada siya ng 23 puntos sa Game 3 at tuluyang kuhanin ang 2-1 na bentahe ng Barangay Ginebra. Dumepensa naman si Calvin Aptana sa isyong sangkot sila ni Coach Chot Reyes habang nagaganap ang Game 3 at si Coach Chot Reyes tila may patutsyada sa mga referee or officials sa ikatlong bakbakan nila ng Barangay Ginebra kung saan sila natalo. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kumamada ng 23 puntos si Stephen Holt sa Game 3 versus TNT. Kakaiba sa nagdaang dalawang bakbakan. Dahil dyan, tila pinatahimik nito ang mga bumabatikos. Subalit marinyang itinanggi na ito ang kanyang sagot sa lahat ng nagsasabing dapat na siyang sibakin sa Barangay Ginebra. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Stephen Holt sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Hindi, nagtatrabaho lang tayo at nakikipaglaban. Alam na mga kambi kong halaga ko sa kupunan, di ba? At alam din yun ng aming mga coach. Kapag nabibigyan ako ng pagkakataon katulad na nangyari ngayong gabi, sinisikap kong mag-step up. Nang mapunta sa akin yung bola, gumawa kami ng ilang tactical adjustments para mas madalas itong mapunta sa akin at nagawa ko namang maihatid yung inaasahan sa akin. So makikita natin sa pahayag ni Stephen Holt mga ka-playoffs yung kumpiyansa ng isang player na alam ang tunay niyang papel sa team, di ba? Sa kabila kasi ng mga puna mula sa ilang fans dahil sa kanyang mababang scoring sa naunang dalawang laro sa finals, hindi siya nagpadaig sa ingay sa labas eh. Sa halip nagtiwala siya sa sistema ni Coach Tim Cone at naghintay lang ng tamang pagkakataon para makatulong sa kanyang kupunan. At nang dumating ang pagkakataon sa Game 3, sinulit niya na yun mga playoffs. Matapos makaisang puntos lang sa unang dalawang laro sa serye, bigla siyang sumabog para sa conference best na 23 points kagabi ha. Pero higit pa sa puntos mga playoffs yung naging ambag niya. Siya rin yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahirapan si Calvin Aptana na mula sa 31 points sa Game 2 na limitahan sa mahirap na shooting performance sa Game 3. Imagine 2 points lang ang kinana ni Calvin Aptana kagabi ha. Ang laking bagay po nun. At dito rin makikita kung bakit espesyal ang naging papuri ni Coach Tim Cone pagkatapos ng laro dito kay Stephen Holt. Ayon kasi mismo kay Coach Tim, si Holt ang nagbigay ng maagang sigla sa Ginebra at tumulong para makuha nila ang kontrol sa laban mula sa umpisa hanggang sa dulo ng bakbakan. Sa isang finals game mga ka-playoffs, napakahirap magtayo ng malaking lamang at mas mahirap itong mapanatili, di ba? Kaya hindi nakapagtataka na isa si Stephen Holt sa unang binanggit ng veteranong coach pagkatapos ng panalo. At kung magpapatuloy ang ganitong laro ni Holt sa natitirang bahagi ng finals, mas lalaking problema ng TNT dahil hindi lamang si Justin Brownlee na merong 41 points at si RJ Barrientos na kumumada rin ng 15 points kagabi ang kailangan nilang bantayan dyan. Samantala, ipinaliwanag naman ni Calvin Aptana ang issue sa pagitan nila ni Coach Chot Reyes. Sa oras kasi ng laban, nakitang nagsasagutan ang dalawa. Sagutan, bunga ng maling pasa ni Calvin Aptana patungo kay Chris McCalla kung saan sinusubukan nilang makabalik sa laban sa nalalabing minuto. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Calvin sa report ni Justin Baknis ng Tiebreaker Times. Sabi ko nga, nagkamali coach, nagkamali. Pero normal yun, nararespeto ko yung coach ko eh. Maganda lang din dyan, doon kayo magkakaintindihan talaga. Yung mali ko, inaako ko yan. Nag-turnover ako tapos converted. Nagraran na sana kami. Hindi araw-araw Pasko, masama yung tulog ngayon eh. Sabi ko nga sa inyo, ganda ng tulog ko last game. I feel bad sa team na hindi ako nakapag-contribute. Pero buti na lang, may second chance. May ilang games pa eh. Makakabawi pa yan. So, isa sa mga naging usap-usapan pagkatapos ng Game 3 mga playoffs is yung naging palitan ni na Coach Chot Reyes at Calvin Aptana sa sidelines, di ba? Nakita kasi na sinita ni Coach Chot matapos ang isang maling pasa na nauwi sa turnover sa mahalagang bahagi ng laro. Pero base sa naging pahayag ni Calvin Aptana, malinaw na wala naging personal na issue sa pagitan nila, di ba? Sa katunayan, maganda pa nga yung naging reaction ni Aptana kasi nga, agad niyang inako yung pagkakamali niya doon. So, para sa Game 4 mga playoffs, sa tingin ko, mas positive kaysa negative ang magiging effect ng insidenteng yan. Madalas sa mga championship team ang ganitong mga matitinding usapan nagiging paraan para mas maging alert at determinado yung mga player. Posibleng mas agresibo at mas focus na lumabas si Calvin sa susunod na laro dahil alam niya may responsibility siyang bumawi matapos na nangyari sa Game 3, di ba? Ang mas malaking tanong ngayon mga playoffs is kung paano tutugon ang TNT bilang team. Kapag ginamit ni Aptana ang pangyayaring yan bilang motivation at muling nakuha ang laro niya tulad ng ipinakita niya sa kanyang 31-point explosion sa Game 2,
malaking tulong yon kila Chris Macala, R.R. Pugoy at Jason Castro. Pero kung patuloy siyang mahihirapan laban sa depensa ni Stephen Holt, maaaring manatili yung momentum sa panig ng Ginebra. Malinaw na walang issue sa pagitan ni Coach Chot at Calvin Aptana, subalit tila may issue sa officiating ng nasabing bakbakan. Sa pahayag ni Coach Chot sa media matapos ang laban, hinala ng iba, isa itong panunuya sa mga opisyalis ng nasabing laban. Narito ang nasabing pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Napakahusay ng officiating ngayong araw. Kailangan kong purihin ng officiating crew. Napakahusay ng ginawa nila. Actually, nakakatuwa at nakaka-intriga yung naging pahayag ni Coach Chot Reyes pagkatapos ng Game 3. Kung babasahin natin kasi ng literal, para talaga niyang pinupuri yung crew. Pero dahil sa tono ng kanyang mga naging reklamo sa nakaraang mga laro, marami yung nag-iisip na may halong sarkasm yung kanyang sinabi, di ba? Kung susuriin yung buong serye, pangatlong sunod na laro na to na may usapin tungkol sa officiating. Sa Game 1, si Coach Chot ang unang nagreklamo dahil sa tingin niya may foul kay Calvin Aptana sa huling play. Sa Game 2 naman, si Coach Tim Cone ang nagpahayag ng pagkadismaya sa paraan ng pagtawag ng mga referee. Pagdating ngayong Game 3, again, si Coach Chot yung sentro ng usapan. Kaya nang sabihin niyang excellent officiating, natural lang na maraming nagtaka kung seryoso ba siya or may pinapahatid na mensahe doon. So sa tingin natin, bahagi ito ng mental battle na karaniwan sa finals. Hindi lang manlalaro yung nag-a-adjust, kundi pati mga coach. Minsan ang mga ganitong pahayag, paraan nila yan para maiparating ang saloobin ang hindi direktang lumalabag sa mga patakaran ng liga tungkol sa pagpuna sa officiating. So guys, maraming salamat.